So ayan mga kalalabs, so ang ating ipapakita po ngayon, ang aking papakita sa inyo ngayon ay ang ating machine na miller machine na pwede na po siya sa lahat ng bakal. Pwede na po siya sa aluminum, pwede na po siya sa stainless, at pwede na rin po siya sa metal. So ipapakita ko po sa inyo ngayon mga kalalabs kung ano po ba yung settings natin doon sa ating miller TIG welding machine, doon sa aluminum at saka sa stainless at saka sa metal na bakal. So tara, samahan nyo ako, ipapakita ko po sa inyo ang settings ng ating machine. Tara. So guys, ito na po yung ating makina na miller machine. At una ko pong ipapakita sa inyo ay ang setting ng ating pagwi-welding ng aluminum. So papakita ko po sa inyo ang setting ng ating TIG welding machine sa setting ng aluminum. So ito po siya guys, no? Kung mag-aluminum po tayo guys, ang ating pong itong handle na ito ay ating po itong i-adjust pababa. Ating po itong i-adjust pababa po siya. Ayan, ito po siya. Baba po natin to. At pagkatapos ay dito sa ating setting, ito naman po ay ating itapat po ito dito sa kulay green. Yan. At lagyan naman natin ng current nya dito sa 36 natin ilagay. So ang setting naman pag ganyan ay naka-manual po tayo. Pag naka ganyan siya ay naka-manual. So pwede po nating i-automatic po siya guys. Pindutin lang po natin itong manual. Ganyan. Ito ang naka-automatic na siya. So automatic na po na nagre-release na po yung ating current at saka ating gas, yung ating argon gas. Ipindutin na lang natin yung holder. Yan, ito po yung ating holder. I-open lang po natin ito at gagana na po siya, nag-automatic na po siya. So ngayon ay kung gusto naman natin na mag-manual lang tayo ay atin po itong pindutin. Ganyan. At dito naman sa ating current, dito po tayo mag-adjust kung ano yung thickness ng ating wini-welding. So ngayon guys ay ang wini-welding ko ay 3mm at 3mm din pa yung idudugtong ko ay tinataasan ko po siya ng 190 current. At ito din po yun guys, no? Ito po yung water cooler nya. Yan, umiikot po siya. Papatayin ko. Ito po yung yan, pinatay ko. So tubig po itong laman ito guys. Saan ba kinakarga natin ang tubig niya? Dito po siya. Dito po. Kakargahan po natin ang tubig yan, mineral water. Yan, may tubig po yan. Yan, basa. May tubig po dito. Yun po yung nag-absorb ng init sa ating wini-welding ng aluminum. So ina-absorb niya kung napakainit na ang buga ng makina ay pinapalamig niya. So kailangan na bubuksan natin siya para gumagana siya doon sa papasok doon sa ating holder. Yan, gumagana po siya at dito po yung papasok sa malaki at ito naman doon sa palabas. Yan po yung settings ng ating aluminum na pagwe-welding. So ngayon ay pupunta naman tayo sa stainless na ating we-weldingin. Ganito po yun guys, no? Kagaya dito kanina ay ito po yung adjust natin sa ating aluminum. Ay punta naman tayo sa stainless. Ilalagay po natin to dito. So kailangan natin napatayin muna natin yung ating makina bago natin siya i-set dito natin. Patayin po natin siya. Yan, patay na. At saka natin siyang ikutin ng ganon.
Yan. Pagkatapos ay atin po siyang i-open. Yan po yung setting ng stainless. So ayan. Sa stainless naman guys, itong sa dito niya, itong balance DIG niya ay hindi, ibababa na po natin to. Yan, ibababa na po to natin dito. At ito naman po ay ating po tong babaan din po guys. Ilagay lang natin sa 9 yung post flow niya, no? At ganun lang din po dito guys, no? At i-adjust na po natin kung ano ang thickness na ating wini-welding. So ito, napakalakas na ito kung itong current na ito ay ating ginagamit doon sa ating stainless. So kailangan nabababaan po natin to. Ang pinaka taas lang po dito sa stainless, kung mag-welding tayo ng 3 to 4 to 5 mm ay nasa dito lang po sa 30. Yan, ganyan lang po siya. So kung mga 2 mm, 1 mm, i-adjust na po natin yan sa 100 to 110. Yan. So yan po yung current natin dun sa ating mga thickness nating weldingin. Yan. So ngayon, yun lang po yung setting natin dun sa stainless, at punta naman po tayo dun sa metal nating weldingin. Ito po siya guys, oh. So ganun din po uli ay ating pong patayin muna yung ating makina at ating isi-setting siya sa metal dun sa bakal na ating weldingin. Yan. Diyan po yung setting ng ating metal guys, no? At i-open na po natin to. Yan. Setting po to natin sa ating metal. Kagaya niyan ay yan. Pwede na po natin siyang gamitin din guys sa ating pagwe-welding ng holder, na kagaya ng ginagamit natin dun sa welding machine na holder siya, na hindi siya ginagamitan natin ng ganitong, kundi doon sa normal machine lang po siya na holder. So ito po siya, oh. Nakalagay po rito, naka-stick na po siya guys. So ibig sabihin ay pwede na natin siyang gamitan ng ganito. Manual na po siya at stick na po yung ating gagamitin. Welding rod na ang ating gagamitin. So may holder po tayo dyan na gagamitan natin dito sa ating welding rod. So kung TIG welding naman ang gagamitin natin sa metal, ito naka-stick tayo. So ganito pa rin ang setting niya, ganyan. Ito pa rin yung setting niya rito. At kung gusto nyong TIG welding ang ating gagamitin doon sa metal na yon na wini-welding natin, kung hindi tayo mag-i-stick, ayan. So papatayin lang po natin tong stick nya. Yan. So patay na at ready to welding na po siya guys, para doon sa ating metal na bakal na welding. So ayan, ito po yung kanyang water cooler, at ito na din po yung kanyang gauge po ng ating gas. Kung gusto nyo palakasan pa natin yung ating argon gas, ay dito lang po natin ikotin sa valve na maliit na ito. At ito naman po yung ating valve dun sa pagsasarado ng ating argon gas. Ayan. So ngayon ay ang ating gauge ng ating gas ay nasa 2,000. So ibig sabihin full po ang gas natin guys. Ayan. At ipapakita ko rin sa inyo guys ang ating pillar ng ating aluminium. So ito po yun siya guys, oh. Ito po yung pillar natin sa aluminium na maglulusaw na para dumidikit yung ating wini-welding dito. So ayan. Dinidikit natin yan, ganyan, at lulusawin doon sa ating holder. Ito po siya. Ang thickness nito guys ay 3.2
mm ang thickness ng ating filler machine. Kailangan natin ng ganitong filler natin na gagamitin na 3.2 dahil makapal po yung ating welding para dikit kaagad yung ating padidikitan sa ating pag-welding. So ayun lamang po guys ang aking ipinapakita sa inyo kung ano po ba ang ating machine na ginagamit, kung ano po ba yung miller machine na nagwi-welding na po siya sa tatlong klaseng bakal. Ito po siya guys, ay ang company na ito ay miller machine. So sa presyo naman ito sa atin sa Pilipinas ay nagkakahalaga po siya, sinesearch ko po siya doon sa internet, ay nagkakahalaga po siya na ng 300,000 pesos. 300,000 pesos po siya guys sa Philippine money. So dito sa Saudi ay nasa 23 or 24,000 reals ang halaga niya. So sa atin ay 300,000 plus ang halaga ng machine na ito sa atin sa Pilipinas. Sinesearch ko po siya sa internet. So kung gusto nyo i-search din po para may idea kayo kung magkano ang presyo, ito po yun siya. Miller machine Syncrowave 250 DX. Yan, search nyo lang po yan at makikita nyo kung magkano ang presyo dyan sa atin sa Pilipinas. So ayun lamang po guys, thank you thank you for watching at God bless us all. Bye.